Suportado ng ilang mambabatas ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin muna ang Maharlika Fund. Kasunod na rin ito ng paghingi ng pagluluwag mula sa mga banking regulations ng Land Bank at DBP. Hiling din ng ilang opisyal na ibalik muna ang nasa 75 billion pesos na pondong inilagay na sa MIF. Narito ang ating balitang A to Z. I hope they will just drop the whole idea of the Maharlika Investment Fund. Tuluyan na lang ibasura ang Maharlika Investment Fund. Ito ang panawagan ng dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Diwa Ginugundo. Ngayong sinuspindi na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon ng kontrobersyal na State Fund. Base sa nilagdaan na Memorandum Order ni Executive Secretary Lucas Bersamin, October 12 ipinag-utos ang suspensyon upang mabusisi pa ng Pangulo ang implementing rules and regulations ng batas. Dagdag naman ni Ginugundo, dapat ibalik ang 50 billion pesos na kontribusyon ng Land Bank at 25 billion pesos na iniremit na rin ng Development Bank of the Philippines sa MIF. And in the first place, yung pera ng Land Bank at saka ng DBP is not exactly owned by the government. Depository yan ng publiko. Posible rin anyang nag-ugat ang suspensyon sa paghingi ng regulatory relief ng Land Bank at DBP mula sa BSP. Because of their commitment to the MIF, bababa yung kanilang kapital, and unless bigyan sila ng BSP ng regulatory relief, hindi sila makakapagpautang o bababa yung kanilang pagpapautang. The second possibility is they may no longer be compliant with the BSP requirements. And suportado naman ni former President at Deputy Speaker Gloria Arroyo ang Pangulo sa desisyon nito. You know, the President is the one he has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Habang si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman, kumbinsidong marami talagang problema simulat sa pool ang Maharlika Fund. Pero ikinatuwa nito na sa wakas ay nakinig ang Pangulo at sinuspindi muna ang batas. Samantala sina Senators Francis Escudero at Sherwin Gatchalian kine-question rin kung nasaan na ang pondo na inilagay sa MIF at ang epekto nito sa Land Bank at DBP. Ba't nila ginawa yun? Ang niwala pang nahihirang na CEO at mga members ng board at niwala pang IRR. Masyado naman yata sila nagmamadali nung ginawa at pinagpasa nila yun. The mere fact na humingi sila ng regulatory exemption, ibig sabihin may problema silang nakikita. At dapat mapag-aralan mabuti ito. December 2022 nang ihain at maipasa sa Kongreso ang Maharlika Fund na ayon sa Pangulo ay ideya nito. July 18 nitong taon naman nang maisabatas ito ng punong ehekutibo.